daily vlog. As you can see guys, naglo-long drive ako. So I just wanted to flex sa inyo kung gaano kaganda dito. So ayan guys, ang ganda-ganda ng araw. It's the best time really para mag long drive. Pero so far, medyo malamig-lamig kasi kaya medyo nagkakaroon na ng ng frost sa sa gilid-gilid ng mga how do you call it, ng mga yan nga yung grass. So yan naman po. But so far gusto ko lang ipakita sa inyo na ang ganda-ganda ng ng views, ang ganda-ganda ng araw, ang ganda-ganda ng basta maganda ang lahat. And at the same time maganda talaga kasi for the first time pupunta ang tita ko rito from Texas para mamasyal naman dito sa akin. So yan guys, nakakatuwa lang kasi alam mo yung feeling na excited ka na magkikita kayo, and at the same time first time ko din nag-drive by myself na magdadrive ako ng 6 hours just to meet her doon sa isang airport, tapos sabay pupunta kami na naman doon sa isang kuya ko para mag-meet naman kami. O diba, wala akong ginawang araw na to ngayon kundi mag lang siya, mag travel. So yeah, yan guys. So yan, natutuwa akong ipakita sa inyo kung ano naman yung nakikita ko at nagiging experience ko dito. So yan guys po. O diba, ang ganda-gandang tignan. So ganito po talaga lang dito. Ang kagandahan lang kasi dito is everybody have a discipline, kaya maganda siya. Pero so far kasi ngayon it's early in the morning, kaya hindi pa masyadong ganun ang ka-traffic. Pero siya, bali one way kasi, kaya mas madaling mag-drive dito without a problem. So diba, tignan nyo, nakakatuwa siyang tignan, as in ang ganda talaga ng araw, ang ganda ng lahat. Para ko na ring itinur kayo. So ito yung tinatawag nilang Alberta Highway dito sa sa Alberta, Canada. So yan guys, kung nakikita ninyo, yan po ang aking kapaligiran this time. Tingnan nyo guys, pati yung mga gilid-gilid na lahat yan, lalo na kung doon sa rest area, malinis ang bathroom, may tapunan ng basura kung mayroon kang gustong pag itatapon na basura sa sasakyan mo, mga ganun. Yan, pinaglalagay dyan. And at the same time, if you guys notice, ayan 110 ang maximum namin for speed kasi nasa highway nga kami. So yan, pwede namin gawin yan. Di ba, nakakatuwa lang guys. Kaya yan, gusto ko lang i-share naman sa inyo ang experience ko while driving, at saka kung ano ang difference ng mga daan, ganun. Kasi kung ano yung mga nakikita mo na usually na akala mo sa mo lang makikita talaga sa TV, or sometimes nakikita natin sa paintings lang, yung mga ganun. But this time, here we go, right in front of us, ang kagandahan ng Canada, ng highway nila. So yan guys, tapos alam mo yung kung minsan lumalabas nga yung mga wild na animals, katulad niyang sign yan ng ng moose, ay hindi moose, tawag dito moose tuloy na nasabi ko, sheep. Should I say it sheep? Hindi naman siya sheep. Yung deer pala. Deer. Sorry. Deer. Kasi nilalagay nila yan kasi kung minsan, lalo na sa winter time, suddenly nagko-cross kasi sila sa daan. Kaya binibigyan nila ng ng
ng warning ang mga tao just suddenly na baka bigla silang dumaan. So parang magiging vigilance ka din na tignan para hindi ka mabangga nila or mabangga mo sila. Ganon din yung moose na sinasabi nila, kasi kung minsan basta na lang sila na kasi malay ba naman nila, di ba? So kung ano yung nakikita ninyo sa gilid-gilid, mga yan, talagang kakahuyan. But very seldom na lumalabas ang black bear or grizzly bear dito. Ganyan lang po, dire-diretso lang tayo, uphill, downhill. Usually ganun ang mga dito, mga road. But usually pag nagda-downhill, just watch out talaga, kasi hindi mo alam kung, kasi nga di ba, hindi mo nakikita pag nagiging uphill and then suddenly magda-downhill siya. Kaya kailangan talagang maging alert ka sa lahat. So yeah, yan guys. Kaya hindi nakakatakot mag-drive dito. Mapababae ka, mapalalaki, and kahit nga matanda ka na, it's fine. Kasi tignan ninyo, di ba? Wala kang dapat kinatatakutan. At saka hindi niya lang yun. If in case na talaga you really need an help, you can just call a friend, or kaya mga roadside assistance dito. They are always on time na tumulong. Yun lang ang kagandahan. Except for winter, kasi dyan yung nagkakaroon ng dahil nga sa road conditions, weather conditions, yan ang nagiging problem lang kasi dito. Pero pag yung ganito, it is the perfect timing talaga na mamasyal ka habang may time, or kaya just go anywhere, di ba? Parang maiba-iba naman yung makikita mo and everything. Yun ang inaano ko doon. Kaya nga, enjoy life while you can, di ba? Yun naman. Yun lang guys. Gusto ko lang yan ang experience ko, and at the same time, yan naman, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano kami mag-drive dito, and at the same time, yung views na gusto kong i-share sa inyo, na ganito po siya kaganda rito. Yan po. So yeah, thanks for watching. Till next time, bye for now. May the good Lord bless us all always.